And ayan also, this is forgiveness, this is healing mga kapiksi. So dito kayo mag-focus guys. Alisin nyo, sabi ko nga no, you have to cut yung mga tao, sitwasyon na nakakapag-drain ng energy nyo. And i-focus nyo yung energy na yun sa sarili nyo para mas maging strong kayo, mag-heal kayo, makabangon kayo, makapag-isip kayo ng tama, di ba? Mag-meditate kayo guys, practice meditation, yoga. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is timeless reading. Story mo ba to? Titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy mga kapixie. Mga suggested approach and yung potential future ng story nyo. So, shuffle ko to guys habang hahanapin natin yung energy ng Capricorn. Alright, so Capricorn guys, kayo ay represent ng Mother of Pents sa ating spread. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi mga kapiksi if in case hindi kayo naka-resonate or if in case story nyo to, comment down below guys. Where you are right now, Capricorn, there's a lot of conflict, no, for some of you. Guys, maaaring nagkakaroon kayo ng mga conflict sa buhay nyo. Pwedeng conflict with other people, pwede rin conflict sa sarili nyo, mga kapiksi. There's a lot of things going on in your head. Ibig sabihin, ang dami nyong iniisip. Pwedeng aligaga kayo, pwedeng balisa kayo, pwedeng patong-patong yung mga iniisip nyo, and for some of you parang hindi nyo na alam kung ano yung uunahin nyo or hindi nyo alam kung ano yung ipaprioritize nyo, mga kapiksi. So may mga ganong klaseng ganap sa inyo right now. And yung potential and challenge nyo guys, this is more on potential guys, kasi ito nararamdaman ko na parang merong susuporta sa iyo and magbibigay ng guidance or gabay sa inyo sa gitna ng mga kaguluhan na nangyayari sa inyo, mga kapiksi. So there will be somebody na magpoprotekta sa inyo and at the same time tutulong din sa inyo. So you should be grateful for this person guys, okay? Parang tutulungan ka nito na makabangon or tutulungan ka nito na huminahon and makapag-isip ng tama regarding dun sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo guys, okay? And what you need to focus on is mag-focus muna kayo dun sa magagaan na bagay, mga kapiksi, especially if masyadong marami, no? 'Di ba ganun 'yon? Kapag masyadong marami kayong tasks na kinukumpleto, unahin niyo muna guys yung mga madadaling tapusin or yung mga madaling asikasuhin, mga kapiksi. And also, this is also a reminder na hindi mo kailangang isolve, especially kung malaki yung problema nyo, pwede nyo siyang chop-chopin, kumbaga, pwede nyo siyang isolve sa maliliit na paraan or maliliit na hakbang or maliliit na steps. Ang importante lang is meron kayong nagagawa everyday, di ba, to address yung mga issues nyo or yung mga kinakasangkutan nyo sa buhay, mga kapiksi. And then little by little makakita rin kayo ng progress na nagiging ma-okay din ang lahat para sa inyo. So yun yung gawin yung approach or ganun yung focus na gawin nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. In your recent past guys, this is a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. In your recent past, mga kapiksi, pwedeng merong umahas sa'yo guys, no? Or pwedeng merong nag-trigger sa iyo. Pwedeng may umahas kasi sa'yo na pwedeng siya yung sa kanya nag-ugat yung mga problema na pinagdadaanan mo ngayon. Or maybe you are blaming them. Pwedeng sinisisi mo sa kanila, but in reality, hindi naman talaga sila. So parang naging trigger lang sila sa naging reaction mo or sa nagiging pinagdadaanan mo ngayon. Pero always remember guys, lahat ng nangyayari sa buhay natin, whether positive yan or negative, hindi natin yan pwedeng isisi sa ibang tao. It's all on us. Sa atin lahat yon, mga kapiksi. Our life, our responsibility, okay? So yeah, you should learn to let go of this person and stop the blaming scenario na, di ba, wag na kayong magsisihan, matuto magpatawad and be accountable for your own
actions, guys, no? Your greatest strength, mga kapiksi, this is positive in a negative way. Kasi ito yung mga pagsubok, no? Pero ito yung ibig sabihin nito, marami na kayong pagsubok na pinagdaanan, guys, no? And siya na yung nagiging source of strength nyo kasi parang na-immune na kayo sa mga problema, naging matatag na kayo, naging numb na kayo. 'Di ba ganun 'yun, guys, kapag masyado na kayong bugbog, masyado na kayong maraming issues na pinagdadaanan, maraming hirap, 'di ba? Kumbaga yun nga yung sabi ko, na i-immune na, nagiging numb na, nagiging manhid na. So meron siyang magandang epekto sa inyo kasi hindi na kayo masyadong malambot, hindi na kayo masyadong ma-emo, ganyan, 'di ba? So it makes you strong, mga kapiksi, yung mga pagsubok niyo. So although syempre pag pagsubok may mga negative impact yan, meron pa rin yung positive impact sa buhay nyo. So yung positive impact na yun yung greatest strength mo sa buhay, and yun yung kailangan mong i-focus, okay? Ayan, no, in the near future, guys, itong overall na pinagdadaanan nyo is magko-contribute sa iyong growth and success and development. You will learn a lot, matututo kayo and magmamature kayo and mag-upgrade kayo, no? Kumbaga magiging version 2.0 ka, matututunan mo lahat, ganyan, and makakatulong yan para sa iyong pagiging strong, 'di ba? Sabi ko nga. So in the near future, makikita mo na ikaw din yung magsha-shine, no? Magsha-shine ka din pag nalampasan mo itong mga conflict na to, mga kapiksi. So yung suggested approach, guys, sometimes meron tayong kailangan ng mga alisin sa buhay natin, no? Yun nga yung sinabi ko kanina, na you have to learn to let go of the past. And alisin mo yung mga tao, bagay, sitwasyon na nakakapag-drain ng energy mo, na wala naman talagang purpose or pakinabang sa buhay nyo, mga kapiksi. Kasi sometimes masyado tayong stubborn. We try to please people, 'di ba? We try to give all, parang halos lahat na binibigay na sa atin. Binibigay nyo na lahat sa iba halos, na wala nang natitira sa inyo. Yung mga ganun ba? And matuto kayo mag-cut, ibig sabihin magputol ng mga tao, bagay, sitwasyon na alam nyo naman na sinasamantala lang kayo or agaw energy nyo lang, na hindi naman kapaki-pakinabang sa buhay nyo. So let's say for example, yung mga kamaritesan mo sa kanto, chismis lang naman, 'di ba? So yung mga wala namang makabuluhang may dudulot sa inyo, matuto kayong i-cut sila sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? And ayan, so this is forgiveness, this is healing, mga kapiksi. So dito kayong mag-focus, guys. Alisin nyo, sabi ko nga, no, you have to cut yung mga tao, sitwasyon na nakakapag-drain ng energy nyo, and i-focus nyo yung energy na yun sa sarili nyo para mas maging strong kayo, mag-heal kayo, makabangon kayo, makapag-isip kayo ng tama, 'di ba? Mag-meditate kayo, guys, practice meditation, yoga, prayers, affirmations, 'di ba? Yung anything na makakatulong sa iyo, instead na ibuhos mo sa ibang tao or sitwasyon na nagde-drain ng energy nyo. So parang this time, focus on yourself, kapiksi. Okay? And sooner or later, makikita mo na magliliwanag din yung isip mo, and matatapos mo rin yung mga conflict na yan kasi makakapag-isip ka na ng tama, mas mahinahon ka na, yung mga ganon. Naintindihan nyo ba? Okay? And hopes and fears, this is more on hopes, guys, kasi sooner or later, makakatanggap ka rin ng good news. No, may mga good news din na dadating sa'yo. Perhaps itong good news na to, especially pagdating sa money, kung ang problema mo is pera, kung ang conflict mo is sa trabaho, ganyan, or pera, makakatanggap ka rin ng good news na related dun sa mga issues na pinagdadaanan mo, and magiging susi din ito, guys, para ma-solve or masolusyonan yung mga problema mo sa buhay. Okay? So unti-unti yan, guys, no? Unti-unti. Ang importante is ayan, no? So yung potential future nito, guys, this is more conflict.
So, may conflict ka na. This is more conflict, mga kapiksi, no? It will become parang mas magiging fierce ka, mas magiging matapang ka, pero may conflict pa rin, guys. Okay? So, you have to, kung ayaw mong ma-experience itong more conflict, guys, dito kayo mag-focus sa energy of healing, energy of focusing on oneself. Guys, hindi nyo alam kung gaano kayo ka-powerful as an individual. You can be, do, and have literally anything that you want, even yung peace of mind. Kung papakalmahin nyo yung sarili nyo and you just focus on yourself, mga kapiksi. Palakasin nyo yung love energy nyo, guys. Focus on peace, focus on calmness, everyday meditation. Hindi nyo alam, guys, sobrang laki ng maitutulong yan sa buhay nyo. Okay? So, kung gusto nyo maiwasan tong more conflict na to in the future, diba? More kaguluhan ng isip, focus on yourself, guys. Take your power back. Pansamantala kayong mag-disconnect from the outer world and just focus on yourself. Okay? Right, so, yan ang message para sa inyo, Capricorn. Tingnan natin, guys, yung additional na mensahe sa inyo, mga kapiksi. Shuffle muna natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong Christmas promo dahil Pasko, mga kapiksi. Meron kayong 15% discount plus 1 free 3-in-1 pampaswerte subliminal, guys. Sobrang jump pack yung promo na yan, kaya avail nyo na. Until December 31 yan, guys, sa buong December Christmas promo natin for you. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. Last run na natin to, 20% discount para sa lahat ng gusto mag-avail ng course until December 31, kaya mag-avail na kayo, guys. So, ito yung ating additional na message para sa inyo, guys. Unang-una, we have relationship harmony, no? So, ibig sabihin nito, guys, nasa-solve yung mga conflict nyo, no? Yung mga angels, diba? We angels are opening the hearts of everyone involved. So, if ever na meron kayong mga conflicts and arguments, mariresolve yan, mga kapiksi. So, sana nga ma-resolve, guys, kasi yan talaga yung major issue nyo, mga kapiksi, na it's either nagkakaroon kayo ng conflict sa sarili nyo or conflict with ibang tao, and sana talaga ma-resolve yan sa inyo, guys. Okay? And also, for some of you, guys, this is also the best time for you to teach and learn, no? So, it's either you teach or you learn, mga kapiksi. Kailangan open mind kayo. Keep an open mind and learn new ideas and teach these ideas to others, okay? So, maganda talaga yung open-minded tayo, guys, and may natututunan tayo, tapos share natin sa ibang tao para makatulong din tayo sa kanila, guys, okay? Alright, so comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo, if story nyo ba to. Ito, guys, i-mind nyo na to, mind harmonious relationship. Itong healing na to, guys, ito kasi yung pinakamaganda na nakita natin. So, i-mind nyo yan, guys, sa comment section, okay? And ito pala yung ating 2025 kapalaran, guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.